Okay, mag-start ta sa aton karon nga pagtuon na pod. So naata sa Sinawingan, Libungan recording. Oh, kani. Okay, sige. Wala problema. So makapadayon gyapon ta sa pagtuon sa eternal security. Eternal security of the believers. Once saved, always saved. Kung luwas ka, luwas yung katubtob sa walay katapusan. Once saved, always saved. Pero ang warning ani, kung maghimo og sala ang mga believers, kay para malana sa mga believers kay Jesus Christ, bot pasabot nga nagtuo nga si Jesus Christ Dios, no, nabayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatulong adlaw, ni kaayb sa langit og yaras to kamot sa Dios nga Amahan. Mao nang pagdawat nga pinaagi sa pagtuo nga si Jesus Christ imuhang manluluwas, no. Nga so para na sa pribilehyo sa mga tumulo nga pagluwas niya, luwas jud siya tubtob walay sa walay katapusan. Pero ang warning din na nga kung mohimo og sala nga sulti nga pras ng mga Nicolaitans nga sa ilang filosofiya nga total save na ta, so patuyang na ta sa pagpakasala, then na ang disiplina sang Dios tungod kay kabahin ka na sa pamilya sang Dios. So sa atong pagpadayon sa pagampo mag-pray ta, no. Check sa atong kagalingon, pasalamat sa Ginoo, then iga-voice out na ko ang prayer after niya na. Sige, mag-pray ta. Sa imo bilang Aman, salamat kayo sa mga higayong ginhatag nimo sa amon sa pagtuon sa mga pulong nga sa diin Ginoo nga which give us assurance, confidence hangtod sa eternity. Kag asa nga maga-produce kami og divine good nga para gyud sa among kayuhan. Nga usan niya na nga you have the blessings in time kag rewards in eternity. Ngani sa pagtuon karon sa pagplayan sa pagtuon, sa imo nagampo kami sa teaching ministry kag confirmation kag the Holy Spirit nga sa pag-enlighten ni ani tanan bisan Ginoo sa paghatag pud sa amon og spiritual IQ kag spiritual understanding, dili sa amo ang by our own intellect, dili by our own means, kundi dira lang jud sa imong grasya, sa imong pamagi, sa imong ginadawtanan pasalamatan pinagis kalan Jesus Christ. Amen. Alright. So ang recording gi-forward na ako sa Facebook ug sa YouTube katong sa tumado nga recording nga once save always save. So sa ginatawag nga positional approach. Pero sa gihapon sa pag-review ni ani nga sa pagpadayon, no, nga positional approach. Positional so mautong sa Romans chapter 8 verse 1, positional approach. So sa nas dinhi mao nga there is therefore now no condemnation. Remember nga kaning word nga therefore is a word of conclusion. Abot pasabot nga naay say gisulti sa Romans chapter 7, Romans chapter 6. Pag-abot sa chapter 8, particular diri sa verse 1, nga nag-conclude si Paul sa pagsulat niya ni sa mga Christians, mga believers ni, mga Christians sa Rome, nga therefore there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. So wala nay unsa to sulta mo ganihayan sa dictionary? Proclaim nga dili siya sad-an. Parang dili na pakasad-on katong hiyo sa kang Kristo Jesus. Oh, dili na pagkasad-on. So sa dili pagkasad-on nga abot pasabot niya na nga wala nay judgment nga ang mga Christians dili siya saved. Dili kay ang ginatanaw nato din nga sa gihapon makaagi kitag paghukom sa Bema Seat judgment o kung sa ginatawag nga the judgment seat of Christ. Maula ng paghukom nga moabot sa mga Christians sa judgment seat of Christ.
So gikan kang Adan, kaya ako ang gina-illustrate po din mauning panahon sa Gentiles kay wala dira ang mga Israelites. Kag dinhi sa kay Abraham nahimo siya nga Abraham amo nang panahon sang Israel. Kag si Jesus Christ nibayad sa atong mga sala nga o kung ging crucify siya sa panahon sang Israel. Kag mao ni ang time sang Pentecost, no? Dira ang transition period nga naa diri karon ang tinatawag nga Christianity o kung ang dati nga pamulong is Church Age o kung Intercalated Age. Tapos mahuman siya pag nakompleto na ang spiritual body of Christ, mauna na ang rapture. Now, sa rapture, mauning paghukom sa mga Christians sa ginatawag nga rewarding. No? Rewarding. So, ginatawag na siya nga judgment seat of Christ or Bema Seat judgment. Tapos, habang diri sa ibabaw sa yuta, na ay ginatawag nga 7 years nga tribulation. After 7 years mo ang second coming ni Jesus Christ. Then, maunang millennium. Now, dinhi sa end of human history, mauna din Great White Throne Judgment. So, dili hukman din na ang mga Christians. Kay ngano man, kay tungod, wala na'y condemnation sa mga naakang Kristo. In other words nga, diri sa Great White Throne Judgment, dinhi, tanan nga mga unbelievers, pagkahukman din na sa Great White Throne Judgment. Mao na nga mga Christians nga kita wala na, walay paghukom dinhi sa Great White Throne Judgment. So mao ning gawas niya. Mao ni si Adan, Gentiles, mao ni si Abraham, nahimong Abraham, tapos din ang panahon sang Israel. Pag si Jesus Christ nagbay sa atong mga sala sa panahon sang Israel, mao mga lantugianay ba, mga conflict. Remember nga si Jesus Christ nagsulti nga, I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. Remember nga si Jesus Christ dili sa Christian. Si Jesus Christ walay Christian sa Matthew, Mark, Luke andyan. So si Jesus Christ came to fulfill I came not to destroy but to fulfill sang ginatawag nga commandments sa ginatawag nga Mosaic law kag mga prophesy sa iya. So mao na nga kita nga mga Christians wala kita sa 10 commandments. Kay ang 10 commandments kag ang Mosaic law, ang Mosaic law in general para lang na sa mga Israelites. Kag kita mga Christians sa lahi ang ato niya ginatawag nga kwan kanang Royal Family Honor Code ang Christianity. So dinhi sa ginatawag nga Pentecost sa Acts chapter 2, mao ning transition period hangtod sa 70 AD. Dira nasugod ang Christianity. Remember nga si Paul ang unang member sang spiritual body of Christ o kon sa Christianity. Now, kaning Christianity nga dating natawag nato nga Church Age kag ginatawag nga Intercalated Age, gi-insert siya. Pag kompleto ni ani sa ginatawag nga spiritual body of Christ, intercalated tungod kay wala na siya ning prophesy sa Old Testament, wala. Bisan sa kay Jesus Christ nga time wala ning prophesy. Ang ginasulti ni Jesus Christ din na nga mga prophecy sa coming mauning millennium na magatubod siya sa iyang ginharian kay ang iyang address mao mga Israelites. So pag rapture, pag nakumpleto ng spiritual body of Christ, mao nang ginahulat nato karon, wa ta may balang kung kanusa, mao nang 7 years tribulation. So, giprophesy ng 7 years tribulation sa Daniel chapter 9. Tama, Daniel chapter 9. So, mauni yung second coming. O mauni ang Bema Seat judgment or the judgment seat of Christ. Seat of Christ. Kaning word na Bema, Greek na siya. Mauning Bema, Karon sa Olympic bitaw nga ang first ni ani maong gold, tapos silver, second prize, tapos ang third prize gold, bronze ba no? Unsa ang una? Murag second siguro ni bronze. Tapos kani third. Mao nang tawag nga Bema. So na ay mga awarding sa mga Christians din ni. Pero wala kitay paghukom sa Great White Throne Judgment.
Kaya ang Great White Throne Judgment, paghukom na sa tanan nga mga unbelievers, dili na sila mabanhaw. Gikan kang Adan nga mga unbelievers hangtod sa end of human history, di na ang paghukom sa mga unbelievers. Ang ilahang good works versus sa good work ni Jesus Christ. Remember nga ang good work ni Jesus Christ, ang good work ni Jesus Christ hangtod sa pag-crucify sa cross was propitiated, meaning to say nga acceptable by God the Father. Ang God the Father was satisfied sa good work ni Jesus Christ. Mao na nga naa kita salvation by believing the Lord Jesus Christ. Plus good work sa ginatawag nga human good. So, mo nang ang tanan nga mga unbelievers sa ilahang good works dili makasatisfy sa God the Father in order them to be saved. Dili masatisfy ang God the Father. So mo na nga walay mga unbelievers, meaning to say nga wala jud sila nag-believe by hitting the mark nga sa salvation sa pagtuo kay Jesus Christ, nga sila para jud sa lake of fire o kon sa impyerno. So, dini lang tama ng atong judgment. Kay pag gumanana, kauban kita ni Jesus Christ hangtod sa millennium. Mao nang sa millennium si Jesus Christ is the King of Kings, kag Lord of Lords. Small letter L lang. Kay ang kings dira mao nang mga believers. Kag ang nahibalaan ako kaning Lord of Lords si Jesus Christ is the Lord of the angels. Muna ko na ibalaan. So, mao nang judgment din na. Kung mao ning eternity past, kag mao ning eternity future. So, there is now no condemnation sa mga Christians nga dili kita saved. Walay condemnation. So, naalang kita sa ginatawag nga judgment sa Bema Seat judgment. So ang tanan nga naa in Christ Jesus pras ni sa pras ning word din in Christ Jesus, in review lang kadali. Importante kay ng preposition nga in Christ. Tingala ko kita kalinis. In Christ. Kay kaning preposition nga in nagaisgot na siya ownership, panag-iya ka na ni Kristo. So ang tanan nga mga Christians naa kang Kristo. Tanan nga mga makasulti tabi nga tanan nga tinuod nga Christians naa kang Jesus Christ. Siyempre ma-define nato ang Christian. Mao ang pakigrelasyon sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Jesus Christ of who He is. Importante kaya na kay ngano kay ang naga-save sa atoa nga Christianity, ang object is the Lord Jesus Christ. Kaya importante magud sa pagtuo ang imong ginatuohan, ang object of your faith. Mo nang pinaka-importante. In other words nga ang tanan nga naa sa imong kasing-kasing, remember nga ang kasing-kasing na di sa right lobe. Masulti nato nga spiritual nga heart. Kay kanidere pumping heart ni siya, physical nga heart. So kay mao man na sa Bible jud ang belief sa mga Israelites. Kag ginatawag nga biblical. So ang naandra sa imong kasing-kasing nga imong mga ginatuohan, mauna ang naga-manage sa imuha, nagadala sa imo. Lalo pa sa ginatawag nga eternity. In other words nga pagsipyat nimo sa pagtuo kang Jesus Christ of who He is, impyerno jud. Dapat nasulti ba nga doing the right thing in the right way of what you believe, ana. Kay hindi lang siya basta-basta nga sa pagtuo kung kinsa si Jesus Christ tapos nahimong Christian. No? Kay siyempre ang ginatawag nga mga religion, ang religion is human effort na. Meaning to say nga human effort to gain the approval of God, nga nagahimo sila good works, pras ni mga unbelievers, good works in order to be saved. Remember nga walay human good works. Kung kana siya is human good. Wala human good sa tawhano nga pamagi nga makasave sa iyaha.
Tapos ang ginatun-an nato dinhi is eternal security nga para ma-maintain niya ang iyahang salvation. Makasulti na, no way, dili pwede na. So matun-an nato na sa sunod nga ginatawag nga logistical kaning logic nga pamagi. Nga logic nga approach. Walay tao nga makasave sa iyang kaugalingon, mas labaw pa nga walay tao nga kanang ma-maintain niya ang iyang salvation. Nga sa ginasulti dira nga much more than the most. So may balam na nimo kay kaning human good is kalos sa Greek, kag ang divine good is agato sa Greek. Kanang do not overcome by evil but overcome evil with good. I-relate mo walay tawhanon nga ma-overcome yang evil sa tawhanon nga pagpaningkamot, wala. Pag hindi ka naa sa kanang ginatawag nga in the sphere of God the Holy Spirit, o kung nagakinaboy walk in the Spirit, dili nimo jud ma-overcome ang evil. Remember nga ang prutas nga gikaon ni Adan nga nahimo siya nga sad-an is the fruit of the knowledge of good and evil. Na ay good. Dili tanan nga sala is evil, na ay good sa sala. So mao nang wala na matikdan. Pagkaon niya sa prutas nga naay ginatawag nga of the knowledge of good and evil, dito siya declare nga depraved, makasasala. So naga-compare niya ang ginatawag nga divine good kag human good. So matun-an gyapon nato na sa doctrine of old sin nature. Wala pa ta kakuan sa doctrine sa old sin nature, no? Okay. So mo na nga ang tanan nga yara kang Adan patay. Ang tanan nga yara kang Jesus Christ buhi spiritually. Mo na nga importante gihapon ning preposition nga in Adam. Kay tanan yara kay Adan, meaning to say nga wala pa siya nagtuo kang Jesus Christ. Pagtuo niya kang Jesus Christ, naa na siya in Christ. Nibalhin siya gikan kang Adan, padto kang Kristo. Mao na ang preposition, no? Kay ang tanan nga naa kang Adan, mga unbelievers, patay spiritually. Walay relasyon sa Dios nga Amahan. Patay siya spiritually. Walay relasyon. So spiritual death na. Kung magtuon kita ginatawag po nga mga doctrine of death. Kagbuhi siya spiritually nga naa sa kang Jesus Christ. O ang pagkaana kang Jesus Christ. Wala dahi takwan, no? Mo ni? Na erase the board. Nato di kanina nagito mo to kay ay kani. Erase the board ang unang ko. Ang pagkanaa kang Adan, tapos pagtuo kang Jesus Christ, ibaling ka sa Holy Spirit, tinatawag na siya nga baptism by the Holy Spirit. So kung magtuo na punta sa baptism, mao ning baptism kung nga wala sa tubig, naa ka na in Christ. Kani siya nga pagbalhin sang Holy Spirit nga naa in Christ. One way lang na siya. One way. Dili na pwede magbalhin kang Adan. No way. Di na pwede magbalhin. Sa to pa, pagtuo kang Jesus, pagtuo sang isa ka unbeliever, naa na sa kay Jesus Christ, dili na siya kabalhin, nabisan unsa iyang himuon. Kay kuan na siya ginatawag na siyang kaisa ka lang mutuo, oristens. Matunan gyapon nato na sa Greek nga approach. Mao na nga kung maghimog sala ang mga believers, ginadisiplina sa Dios kay di na siya pwedeng mobalhin kang Adan. Mao na nga we are eternally secured. One way lang siya.
kung sa aton pa sala mo na kay nituo ka kang Jesus Christ nga imong personal nga savior, mao na nga naa ka na in Christ, di ka nakabalik sakay nga pagkaanaa kang Adan. Kay kani dinhi kay ang Adan mga unbelievers naa sa slave market of sin. Slave market of sin. Ulipon sa sala. Bot pasabot nga ang ilang kinabuhi normal lang ang maghimo og sala sa mga unbelievers bisag unsa niya ka butan. Lifestyle yun na nila maghimo og sala, pero sa mga believers nga naa in Christ, believers free na sila sa slave market of sin. Mo nang ako maghimo og sala, sa to pa mao ni dili batasan sa mga believers o kon sa mga Christians nga maghimo og sala. Natawag ang mga chain sinner, no, dili. Ang 1 John 1:9 dili na sa license to sin. Ang 1 John 1:9 is license to serve. Kay we are not in an habit of sinning. Ang predestination sa Dios ato is to be like Christ, maturity. Na sigig tuon, tuo. Sa natawag nato nga Bible doctrine. Tuon na pod Bible doctrine, pagtuo tapos application, mao nang spiritual growth nga angay sa mga pagtuto. Kay normally dapat mutubo jud ang mga Christians. Tapos kung na sa tao, pag anak sa bata, dapat mutubo jud na siya. Mag-grow jud siya. Physically kag by knowledge. Dili pwede nga magpabilin siya nga pila na 30 years old ang yang huna-huna 1 year old, 5 years old. No, normally dapat magtubo jud na siya. Mao na nga ang bata nga walay pagtubo by intellect o kon sa iyang physical nga panglawas, abnormal jud siya. Abnormal ang gawas sa karon ginatawag nga special needs. Abnormal jud siya. So same gyapon sa Christianity. Pila na sa ka-years sa sigig simba, pero pag once nga wala siya nag-grow doctrinally, dili jud siya mag-mature. Kaya ang maturity nga ginasulti din na is growing in knowledge, no? Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. We must worship Him in spirit and in truth. So, kung isa lang katrot ang imong nahibawan, di na ka lang taman. Kung i-gauge nimo halimbawa 1 year old lang ka. So dapat mag-grow jud ka. Kag ang imong growth sa ginatawag nga Bible doctrine, mao na maghahatag sa imong assurance nga nagasulti nga you can stand firm. Tanwa guna sa kaning the armor of God. Ang una daana din na is ang bakos din na is truth. Truth ang una. Ang ending ni ana is the sword nga truth gihapon. So muna ka importansya. So ang tanang nga natawo is born in Adam. Tapos kung magtuo kang Jesus Christ, maging yara siya kang Kristo, in Christ, ginatawag nga baptism by the Holy Spirit. So kung magtuon na po kita sang doctrine sang baptism nga siyam ka klase nga doktrina nga sa tubig o dili sa tubig nga doktrina. Real baptism kag ritual baptism. Okay? Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Importante kay ni. So, walay reverse sa salvation. Once saved, always saved. So, adto ta sa ikadua, mao ning ginatawag nga logical approach. Logical approach. Logic. Ikadua is logical.
Remember nga ang Christian life is a life of thinking. Wala emotional sa Christian life. Kay ang emotion never thinks. Ang Christian life is a life of thinking. Mao na bitaw encourage nila nga grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. We must worship Him in spirit and in truth. Tanan is by thinking. So kaning nga mao ning encourage ni Paul. Inasulti din na sa Kaisaya ba nga, let's gather together and reason. Magtigom og rasonanay. Kung sa kay Paul pa, use your own thinking nga mga Christians. Kay bala mo sa time ni Paul, kaning mga Pharisee or mga doctrine nga uban nga sa pagtudlo ni Pablo, paghawa niya, ginalipot sa backdoor gaagi ang mga false teacher. Mo na sa time ni Paul. Bisan sa time ni Jesus Christ, bot pasabot nga sa time ni Jesus Christ o sa time ni Paul, dili basta-basta ang learning. Kay mao po bayan na mo taki ang mga magamit po si Satan. So, dinhi sa logical approach makita naton sa Romans chapter 5 verse 1, verse 9, 10, 15, 17 og 20. No. Meaning to say nga sa paggamit yun nga encouragement ni Paul nga sa paggamit sa ginatawag nga mga reasoning. Kaya atong pagkikaway dili ni paagi sa espada o kung sa lawas nun. Kung sa to pa karon pinagi sa mga Armalite, mga kwan dili. Ang atong kwan pakikaway is spiritual. So dapat mo stand firm ka sa imuhang learning, sa imuhang doctrines nga ginatuhan. Kung paano mo kilalahon si Jesus Christ, no? Halimbawa sa pagtuon sang Trinity. So mao po ni sa ginatawag nga eternal security. Kay kasagaran man gud sa mga Christians sa pagkakaron, ang ginagamit nila is emotion or reason. Emosyonal ang kasagaran karon, no? Mao bitaw nga sa aton diri nga learning. Wala kay kanta diretso tudlo. Bisan sa mga Bible seminars, og naay mo request nga kanta, isa ra, no? Pero dapat pod ang kanta is doctrinal. Dili nang pasagad kay magkamali ka sa imong kanta doctrinally, wala ka na, distorted na. Mo nang sulti nga no matter how slight that distortion is, still that is sinning, false teaching. Kay ang sin is sin. Okay. So muna kasagaran karon gina-substitute nila ang reasoning or somewhat nga mga doctrines, no? Nga ginatawag nga truth sa ginatawag nga emotion. Remember nga emotion wala jud na siya gating. So di dapat mahitabo. Kay or else unsa ang imong idepensa, unsa ang imong igarason sa imong ginatuohan. Kumbaga pas pagpangutana, nakabay ginatuohan? Pras gabi may nahin nangutana sa kong pastor nga kung unsa daw si Jesus Christ. Nga mag-istorya na ba kami sa Martes na gisultian nako siya. Siling ko si Jesus Christ is God man. 100% God kag 100% human. Mo na nga siya is unique person of the universe, si Jesus Christ. Dili siya 50% God kag 50% human to make him 100% God man. No, dili. 100% yun siya. Naa siya'y kinaiya sa Diyos. Naa siya'y ginatawag nga the essence of God. Kag sa iyang pagka 100% human, naa po siya ginatawag nga the essence of man. So 100% man as the 100% God as the Son of God, kag 100% man as the Son of Man. Meaning to say nga ang iyang pagka Diyos is equal to God the Father, nga ang iyang pagka Son of God is huios. Ang iyang pagka Son of God is huios, kani nga Son of God.
pagka-son of man, kay ang isa ka pagka-son of man, a son of God, I mean, is tikna or tiknon. Meaning to say nga, kaning son of God, para ni sa mga Christians, nagnatawag nga na born again. Anong born again? Ang born again, una, naakang Adan, pagbilib kay Jesus Christ, naa na siya kang Kristo. So, natawag nga baptism by the Holy Spirit. Pagbilib niya kay Jesus Christ na si Jesus Christ is God, sa iya nga persona, kag siya nga work nga nagbayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod. Sa ikatatlong adlaw, nabanaw siya, nikayop sa langit, o gyara sa to, kamot sa Diyos nga man, mauning born again. Kay ang tao na born physically. Physical. Dapat matao siya pag-usab. Spiritual. Mauning ikaduha niya nga pagkatao, ang first niya is physical. Dapat matao siya pag-usab. Second birth is spiritual. Nga pagkayara kang Jesus Christ. Maunang born again. Mot kay uban, isa nakapangutaan naman ko sa uban. Ano ang pagsabot nimo sa ganito nga born again nga natao kapag usab? Mao nang ang interpretation ni Nicodemus sa John chapter 3. Lahi gi-interpret niya nga puros tanan physical. Paano ka mobalik sa nga pag-anak sa bata physically? Paano siya mobalik sa tiyan sa iyang inahan? Wala nga dapat matawo siya spiritually by believing the Lord Jesus Christ. So, mo nang born again. Now, kaning huwios manggod kang Jesus Christ, mo na capital letter is, kani siya, nag-iskot niya sa iyang divine nature. So, kita nga mga Christians, dapat ma-born again, ang maging anak ang Kristo, itawag nga regeneration o kung born again, kay kita makasasala o being in Adam, na dapat maadto kita kang Jesus Christ. Muna walay condemnation. Muna gitawag kita nga sons o kung son o kung child of God. Pero si Jesus Christ sa ginatawag nga pulong nga son of God as huios, di siya dapat matawo pag-usap kay wala siya ay old sin nature. Muna nga dili sa tikna o tiknon. So bilang son of God, si Jesus Christ is equal to God the Father. So kung magtuong kita sa Trinity, equal to God the Father, si Jesus Christ. Times okay, to make it clear lang. So, logical approach. Okay, logical approach. So makita siya sa Romans chapter 5. Pero una sini pa chapter let us say daw chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1. Romans chapter 5. Okay. KL. Right. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No? Being justified by faith. But pasabot niya ni, ang object of your faith makes you justified. Justifying you. Ana. We have peace with God. So, kanisang peace with God, nag-iskot niya siya sang salvation through our Lord Jesus Christ. Kaya ang object of our faith for salvation is the Lord Jesus Christ. So we have the peace with God. Maunang sa salvation. Kaya sa Christian way of life man God is peace of God. So may kalahian ang peace with God sa ginatawag nga peace of God. But unsa na sa tuwa, sang ba o sa nakitay kalinaw ni dina sa Dios o kalinaw of God, no?
Pero kaning peace with God sa Romans chapter 5 verse 1 nagaisgot ni siya sang salvation. So ang pinaka-importante basta na faith gani is the object of your faith. Kay ang ato ang kwan, ang ato ang faith o kon sa ato nga pamaagi nga kita nito o dili na siya mao ang katakos. Non-meritorious na siya. Ang pinaka-importante ang may merit is the object of your faith. Bisag unsa pa na ang may katakos jud ang imong ginatuhan. In other words nga sa eternity kung unsang ginatuhan nila kan Jesus Christ or unsa man ang ilang ginatuhan sa object of their faith sa eternity mao na magadala sa ila palangit or paimperno. Kay ang eternity no retreat, no surrender na dili ka nagka-move backward pag-abot na sa eternity. Meaning to say nga, kung makaabot kita sa rapture, dili. Meaning to say nga, sa kamatayon na siya. No? Nga ang tao, once nga mapatay siya, kung unsa iyang ginatuhan, mauna iyang eternity. So, karon kay sa Christianity, ang object of our faith is the Lord Jesus Christ. So sa pagtuo kan Jesus Christ, mauna ang palangit nga siya Dios. Dili lang sa pagtuo nga siya prophet or siya tao, dapat tuuhan nga siya Dios. Subong ang ina-declare po dira ni Paul kag bisan pa sa Old Testament man sa ginatawag nga mga further studies. Mauna nga sa atong karon nga siya nagbayad sa atong mga sala. Kay we are looking for backward na mo sa atong 30 AD nga pagbayad niya sa atong mga sala. Kay sila sa Old Testament naga-looking forward sila sa Gentile nga time as Redeemer, sa Israel nga time as their Messiah. Nga sa pagtan-aw sa kay Jesus Christ ukon sa ginatawag nila nga Savior, sa manluluwas, Redeemer, manluluwas. Kita yan nag-look backward. Now, mao gyapon sa Romans chapter 5 verse 9. Okay, 9. Much more then, now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. So kaning judgment sa Dios mo ning wrath. Remember nga ang Diyos wala siya emosyon. Hindi mo na mailad-ilad ang Diyos nga kuwaon mo yung nga sa emosyon, no? Sa kinaiya sa Diyos, kung magtong kita sa the essence of God, walay emosyon ang Diyos. So ang naadra sa Bible, ginatawag na siya nga language of accommodation, nga anthropomorphism sa nga physical nga bahin, kag anthropomorphism sa emosyon nga bahin, nga ang tawhanon nga pamagi gina-ascribe sa Dios, ginabutang sa Dios nga wala sa kinaiya sang Dios. Sa isa lang kabutang nga para masabtan sang mga nagabasa kung unsa ang ginahimo sang Dios. So maadto gyapon kita sa ginatawag nga hands approach sang Dios nga walay makaagaw sa tuwa sa kamot sang Dios. Walay makaagaw sa tuwa sa kamot sa Dios. Kay isa pod na kapangutana dira subong gina-apply ang ginatawag nga language of accommodation. Nabay kamot ang Dios. Nga kung si Solomon pa, paano ka makasulod sa templo nga gipahimo sa iya ha? Paano ka makasulod nga ang imong lingkuranan naa sa langit? Sa trono? Tapos ang earth mao imong gipatungan? Na kuyo ra ba ning universe pagkadakuha sa universe jud? Kung akong i-picture pagkadako jud sa universe. Hama ako man nga nagatuyok ang earth sa sun, paspas, pero di nato mabatyagan nga nagatuyok ang earth. Kay kuyo pod ang gravity nga nagahold sa tuwa nga wala, hindi ta matarog, murag normal lang murag wa lang katuyok. Pero katuyok ang earth sa sun counterclockwise, kag ang tuyok ya counterclockwise pod. Abi na ko sa una clockwise, pero counter di ay ang tuyok.
So dili kasulod ang Dios sa templo. Dili jud kay He is omnipresence pod. Kag isa pod kanang ginasulti nga walay makatago sa Dios. Pila man day ang mata sa Dios kay simpre ang sa tawhano nga pamaagi nga makita nimo ang usa ka butang pinaagi man sa mata. Pero walay makatago sa Dios nga ang tanan makita sa Dios. Pila dayon ta ka tawo sa kadagan sang tawo sa pikas na pud nga bukid, sa pikas na pud sa earth. Makita tanan sa Dios. Kay kung dako pud iyang mata pero kung duha lang, di gyapon niya makita ang tanan. Kay kung magtan-aw kita sa atubang sa likod, di man ta kakita. Pero sa Dios, makita niya ang tanan bisag sa likod niya. Makita niya unsa na mata ang Dios sa likod. So ginabutang lang na siya sa tawhanon nga pamaagi nga sa mata sang tawo walay makatago sa Dios. Kaning 10 verse 10, for if when we were enemies we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled we shall be saved by His life. Okay. So may review gyapon ni unya, no? So padayon ta. Sa to pa sa ginatawag nga logical approach, there is no excuse for any Christian who refuses to think. Walay refuse, walay excuses. Father, kwan manggod, Father, unsa manggod? No. Walay exemption. Kay dapat ang Christian, subong ang Christian is a life of thinking. Walay excuses sa iya nga dili siya mogabit sa iyang una-una. Para sa unsa man dayong atong una-una. So walay refuses. Amo na sila ni Jesus Christ nga sanctify them in thy truth. Thy word is truth. So walay sanctification o kung makasit apart sa tua from this cosmos world o kung sa system of the world kung walay truth sa mga Christians. Parastong isa ka, hindi po na ako makalimtan tong interview kay Dr. Brittle nga sa radio station nga. So nga sultis ang kwan. At murag atheist man to ang kwan, ang host dito sa radio station. Sulti nga nituo daw sila sa panudlo ni kwan, Dr. Jim. Pero kanang uban daw kuno ginatawag nga mga Christians man, they call themselves nga Christians. Ngano nga sokwahi man kuno ilang kinabuhi. Abi mo unsang tubag? They are just Christians by name. Pero sa truth, sa tinuod, dili sila. Sa reality, dili jud sila Christians. Do present sa tuwa sa Mindanao ba? Nga usay ang definition sang Christianity dinhi lahi bot pasabot nga kay dili ka Muslim so Christian ka munang uban nga pag-define. No, dili kay ang Christianity is pakagrelasyon sa Dios pinagi sa pagtuo kang Jesus Christ. So ang pagtuo sa kay Jesus Christ mao nang pakigrelasyon sa Dios, mao nang Christianity. Mao nang we cry Abba Father. By the way, ang Abba is Aramaic word meaning to say nga father gyapon na. Kung i-translate mo diyan na siya we cry Father Father, no? Kung sa English kag ang father is pater, so pwede po nga we cry Pater Father, no? Pwede po. So ginkuan siya ganang transliteration, murag gikopya lang siya bagikan sa original nga language. Nagibutan ra nga Abba tapos gi-Englishise na sa Abba, pero ang bot pasabot still ang meaning niya na is father, nga father. Kay na may ginatawag nga relationship sa God the Father by believing the Lord Jesus Christ. Mao nang Christianity. Dili nga kung dili ka Muslim, Christian ka.
Paano gali itong mga Buddhist kay dili man sila Muslim pero dili sila Christian, mga Hindus ana. Okay. So nowhere in the Bible nga nagasulti yun nga ang Christian way of life is related to feeling anything. Dili. So wala katudlo ang Bible nga sa ang Christian growth is pinaagi sa emosyon. Wala. Kay ang emosyon never thinks. Wala yun nagauna-una ang emosyon. Mahimo ka lang ma-nervous breakdown lang ka, no, something ang point nila nga wala yun gauna-una ang emosyon. Wala. Morning masakit po nga sulti ni Pablo ginatawag nga ignorance. Kay ang ignorance is lack of understanding. Kag ang ignorance never thinks yun na siya. Wala yun na siya gauna-una. Or unwillingness to think. Tamad ra yun maguna-una. Kay dapat ang naa sa ato ang heart, sige na to nga spiritual heart, mga pagtulunan yun, kay maunang magadala sa ato sa paghatag og assurance, confidence hangtod sa eternity. Eternity to the point na sa eternity future, asa kanya dadon? Asa imong kasiguraduhan? Maunang nga we need to learn ang importansya jud sang ginatawag nga biblical truths or Bible doctrine. Okay. So mo nga kulang jud sa pagtuon, dapat na adyoy pagtulunan. Mo nang pinaka-importante. Ang isa lang da basta truth seeker ka, mag-provide yun na ang Diyos sa iyang pamaagi sa pagsaysay sa kamaturan. Okay lang. So mo yung sakit nga sulti ni Paul, halimbawa sa Romans chapter 1 verse 13. Bisan sa Galatians ang tawag ng mga foolish Galatians. Now, Romans 1:13. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purpose to come unto you, but was let hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Romans 10:3. For they being ignorant of God's righteousness, and being about to establish their own righteousness, makon mo, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kuan gining tao ba sa iyang righteousness doing good? Nga ang righteousness ng tao is relative. Dili jud. Subong ang Dios nga is perfect. So ang iyang righteousness is perfect. Mo nang sulti ni Paul nga sa mga positive nga nagatuon pod sa Corinthians nga we have the mind of Christ. O kung magasulti nga we are not ignorant. Kay ang ignorante maunang kulang sa paguna-una sa pagsabitar sa righteousness of God. Tapos claiming something nga they are of God. Kay normally ang tao sa kinaiyara ba sang tao religious jud. Pras na karon ang kuyaw pa jud ba makita na ko pirmi madunggan pag napatay tapos sa Facebook ay naa na sa langit unsay reason nimo ngano nga naa sa langit unsay imoy talaksan claiming lang ana dapat siguradoon jud niya nga naa siya naa sa langit para sa ilan ni sa Bible nga mga characters din na nga sure na jud nga naa jud sa langit. So dapat naay joy basihan kung ngano ang tao, kung paano ang tao mapalangit, dili lang claiming something. No, kumbaga pa with their ignorance. Okay. Kay sulti i-evaluate pang ilang good works. Tapos karon dito na palangit. Kung i-evaluate pa ilang good works, unsa may good works nga anaa sa tawo nga mapalangit siya? Unsa iyang good works, unsa iyang foundation o ang asa niya i-gauge sa pagdetermine nga palangit siya. Remember nga ang papalangit, ang good works din na is ang work ni Jesus Christ. Kag siya nga persona nga he is God. So kay ang talaksan palangit sa ginatawag nga propitiation nga ang God the Father was satisfied sa iyang work
is the work of the Lord Jesus Christ, dili sa tawhanon nga pamagi. So napod na ni sa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Tanaw naton diri. Kinapo ko something issue diri. 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Moreover, brethren, sa King James ko gabasa, I would not that you should be ignorant. Wala igagamit na una. How that our fathers were under the cloud and all passed through the sea. So, ginabalik ni Pablo ang mga hitabo. Kag sa verse 2, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. So, isa ni siya kabaptism nga wala sa tubig. Kaning baptism unto Moses. Baptized unto Moses. Kung magtuong kita sa doctrine of baptism. Kay pagtabok nila sa Red Sea, pagpadaplin, maladyod ba ang kwan? Maladyod ng lupa. Og ang dagat po sa daplin, left and right, wala po di agsik nga mabasa. So, mala. Amuning baptism sa kay Moses. No, I would not that ye should be ignorant. Ang pulong na diri nga sa ignorant nga wala jud kahuna-huna nga dapat hibaw-an jud sa mga magtotoo nga mauna ang mga hitabo. Do prason ko na sa kung sa math pa 1 plus 1 equals 2. Wala man na natong ginahuna-huna jud pirmi. Kaya lang naana na sa tua kay mauna atong tuuhan. Automatic na. O pras ni kay nimo wala pa nakabalo ba 1 plus 1 equals 2. Pero once nga matudloan na siya kag mauna iyang ginatuuhan, automatic na ang pagdako yang matiguwang na lang na 1 plus 1 equals 2. Same gyapon sa doctrines. I mean nga sa ako nga side wala ko man ni gina-memorize, no, wala. Kaya lang kung imong tuuhan, ma-recall nyo na sa imong una-una. Mabalik nyo na siya. I-remind nyo na niya sa imo. Kay ang tanan nga imong ginatuuhan, ma-recall na sa imong una-una. Mabalik nyo na. Nga wa man kagahuna-una maana. Halimbawa karon kay Bradrick, kay kuya man yung luto. Wala niya man na-memorize kung ano ang luto sang papait. Pero pagluto niya na, mo recall yun na nga maod yun niyang pamaagi na. Mo na. Kay kung unsa ang imong ginatuhan, maod yun na ang pilit din na sa imong kasing-kasing o sa imong una-una. Now, concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Sa mga po ni sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1. So dagang ginasulti din ni si Pablo. Kasagaran din kay Pablo. Aside lang sa the book of Hebrews nga mga sinulat niya na. Kaning sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Kuya po ni 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kay kung ignorante kita sa iyang mga ginahimo, take advantage nyo na si Satan. O kung sa mga iyang mga sinakpan nga mga fallen angels. Tanawalan ko na sa garden sa Eden. Unsa man lang tong kasipyat ni isang babae. No, gina-careful yun babae, tungod kay wala pa si Adan naghimo og sala. Nahimo siyang Eva, human nga si Adan naghimo og sala. Unsa man lang tong ikasipyat ni isang babae, nga gingadla nga si Eva. Unsa iyang gidugang? Ayaw tanduga. Unsang kumansan Dios? Ayaw kana. Kay sa time nga mukaong kamo sa tree of the knowledge of good and evil, kanang bunga sa tree of the knowledge of good and evil, sa gilayon, surely you will die. Unsang kasipyat sa babae?
Dili pagkanon og dili tandugon. Wala may kuman dito nga tandugon ang Dios. So dito dayon ni nalitag si dito dayon na trap ang babae. Kundi na-deceive jud siya ni Satan. Amo na nga kanang na-deceive siya. So dito siya nakakaon. Dito dayon ni sulod si Satan. Okay. Kaning 1 Thessalonians 4:13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Walay hope tungod kay walay pagtulunan. Tungod kay walay assurance. Importante jud ang vocabulary sa atong una-una. Kung kulang ta sa vocabulary, kulang jud tay paglaom, kulang jud tay pagtulunan. Short jud ta sa kung sa mga technology, wala jud ta. Mo na nga nindot jud og daghan kag vocabulary. Halimbawa, vocabulary sa halimbawa sa tawano nga pamagi, nakay daghan vocabulary bahin mekaniko. Vocabulary bahin sa business ug unsa sa farming. Kag mas labaw pa jud sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Para dili kita ma-discern, makahold on kita niana. Stand firm. Mo na importante kayo nga may ara kita sa mga vocabulary sa ginatawag nga Bible doctrine jud sa pagtulunan. Importante kayo na. Kay tungod mao nang imong ginatuhan. Okay. So, ang resulta sa ginatawag nga lack of understanding, kag sometimes the lack of understanding is the result of an unwillingness to think. Tamad yun maghuna-huna, dili yun maghuna-huna sa mga pagtulunan. Mo na nga, walay excuses sa Diyos nga sulti nga, ay, mango manggod ko, elementary o di ka, wala manggod ko naka-eskwela, bukin manggod ko. No, wala excuse sa Dios as long nga naga-search jud ka, wala excuses. Kay sa Dios walay mango, walay bright. Unsang gisulti sa dira sa Old Testament nga ginagamit sa Dios ang mga tawo nga kumbaga pa mango para sa pagpakaulaw o pagpakahuya sa mga tao nga sa ibabaw sa kalibutan nga mga bright. So wala exemption din na as long nga positive ka lang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wala excuses. Dumduman ko lang sa una baka tong dito sa Facultyville. Kana siya kanang elementary graduate. Tapos sometimes sige may tuon. Kaya apat man to sila kabilog. First time ko to nga nagtudlo og kanang do kumbaga pa Bible classes, no? Bible doctrine class. Apat ra sila ka book. Sige sa tan-aw sa akong interlinear sa Bible. Di kay ang interlinear kay man na English man na tapos na ay Greek. Morning interlinear. Wala ko lang nadala. Morning English. Limbawa English na siya. Tak, amaning pulong. Diri sa ubos, Greek. So, ang English sa babaw, ginag-Greek niya sa baba. Nangutana ko siya kung interesado ba siya magtuon. Sulti niya, kuan man lang ko pas, kanang elementary. Agi pasagdan ko lang to. Pakasunod adlaw, sige gyapon siya basa. Tanaw ko siya ba, interesado kay siya ba? So, gipangutana ko siya kung interesado siya maton. Sulti niya, di man ko bright, ana. Ang iyang intellect ba, hina, ana. Di pasagdan ko lang pod. Pagkasunod na pod, guys, sige gyapon siya pangusisa ba?
So nangutana na po ko kung interesado jud siya. Sus pagtubag, mahana siya tubag. Giprangka ko siya eh. Ang akong pangutana, yes or no lang kung gusto ka mo ton or dili. Wala ko nasulti nga wala kay kaya, bango ka ba or dili ka college? No, hindi. Ang pangutana ko kung interesado ka. Nisulti man na siya goo. Yes. O dili problema na, ang Diyos ang bahala sa imo. Sus, pag human og klase na mo, ginatudlo-tudloan ko siya sa alphabet, mga stroking sa Greek. Wala gani na abtan isa ka bulan. Kabalo na siya mabasa. So ang kulang na lang sa iya, mo research siya sa lexicon sa mga meaning sang Greek. At least makompare niya ang English o ang Greek. Dili man sulti nga magtuon siya para makasulti siya Greek. No, dili. Okay, kung tanaw ni mga Greek, lisod mo kanang mga irregular verbs, lisod. Kay galahi ang word, galahi. So ang pagtuon sang Greek sa mga para maka-communicate lang kanang kanang para masabtan nimo kung unsa ang tinuon nga bot pasabot. No. Mao lang ang purpose niya na study purposes. No. Dili nga sulti nga magkuyaw juga sa Greek. So man nga walay excuses sa Christian life as long nga porsigir ka sa pagtuon. Wala. Kay para sa kuha, dili ko gusto kanang mutudlo ay. Mo nang wala ko nagkuwag kanang teaching o education. Ang second choice na ako nga kurso is kanang kanang sa business. Kay kada istorya nimo na ikwarta jud ba, na ikwarta. Kay medyo man ko silent type man ko nga type nga klase nga tao. Di ko gusto kanang daghan istorya. Mao na nga sa seminary pa ko. Ingko dili man ko angay magpastor kay di ko kabalo mag-establish og kanang istorya-istorya ba maka nang magbalay-balay. Di ko kabalo. Sus. Karon kay tungod sa sining mga doktrina, kung bahin lang doktrin, sige istoryanay jud ta, sige taman sa lahutanay. Kay at least na-establish na ang ang pagtulunan kung unsa jud ang angay nga tawag nga tuuhan. Dili lang nga balay-balay ra og istorya. Mo na nga walay excuses jud sa ginatawag sa ginatawag nga sa Christian life, wala excuses. As long as search for ka lang, truth seeker ka lang, nan ang Dios maga-provide jud sa iyang pamaagi. Kabalo na jud ang Dios niya na. Kang naga-provide jud siya by His grace. So walay excuses sa mga Christians nga dili sila mag una-una, walay rason yun. Sa una man, pobre edukasyon sa iya nga kay dili ka no dili. So ang challenge is mao jud ang pagtuon lang. Mo na address sa ginatawag nga logical approach. Amo ning ginapadayag ni Pablo diri nga ginatawag nga a fortiori logic. A fortiori logic. Fortiori tama ay logic. Dapat mo gamit yung kasi imong una-una. So, kung tanaw ni mo kanang practically ba, pagkalaot kayo sa tao nga wag una-una, no? Wala dyan kanang, unsa na lang iyang kinabuhi, huwag di siya muna-una. Kanang, kung unsa iyang future ba, kung di siya muna-una. Pagka. So, amo ning challenge si Pablo, nga ang a fortiori logic, nga naajud ka sa ginatawag nga kanang strong jud nga imuhang rason, lig-on jud ang imuhang rason. Mao na nga ikaw nga Christian, hupot jud ka sa pagbarog kung unsa imong ginatuohan. Kaysa mga usay ka ng mga pangutana mga unsa may ginatuohan sa uban nga mga ginatawag nga mga Christians, na may ginatuohan.
nabay pagtulunan nga asa ka mo ligon ka. Plus nung isa ka pastor nga sulti naman ako nang nagaisgot kami sa tawag nga systematic theology. Tapos kana eschatology. Kung sa may una nga ang eschatology daw is systematic theology. No, dili. Ang eschatology part na siya sa systematic theology kay tungod kay ang pulong nga eschatos is future. Ito ang mga things to come. So kung wala jud gagamit siya una-una or bot kung mauna iyang una-una nga sa pag-reason nga kung paano niya na-establish ang iyahang pagtulunan. No? So dra yun mo may balan kung unsa siya. Okay, a fortiori logic. So ginatawag niya nga strong reasoning. Kay mao ning ginasulti. Kung if God did the most o kung ginhimo sa Dios nga labi or labaw nga naghimo siya nga luwason ang katawhan, siya mas labaw pa jud nga iyang luwason ang katawhan nga human niya na nga naluwas. Kung i-illustrate sa mao niyo. Halimbawa sa salvation. Kung ginhimo sa Dios ang kaluwasan nung sa pagtuo dira kay Jesus Christ. Kung ginhimo sa Dios nga pinagi kang Jesus Christ nga maluwas ang tao pinagi sa pagtuo by faith. Mas labaw pa jud nga luwason niya ang tao after salvation. Nga mas labaw pa jud nga himo niya nga luwason ang tao human sa salvation. Mas labaw pa kay nganuman ginhimo niya gani nga maluwas ang tao. Nga ginbayran niya ato ang mga sala sa ibabaw sa cross. Nga si Jesus Christ Diyos namatay kung nabanhaw. Sa ikatatlong adlaw nabanhaw siya, likayop sa langit ug yara sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Paguman ni ana, mas labaw pa jud nga iya kang luwason. Kay nganuman, kay ginluwas ka na niya dinhi. Mas labaw nga human sa kaluwasan, mas luwason ka pa jud niya. Unang logic ni Pablo. Kung ginluwas ka sa Dios, mas labaw pa nga luwason niya ka. Tubtob sa walay katapusan. Kay nganuman, kay naluwas ka na niya. Kay ang uban mang God nga sa mga rason pod kanang dili eksakto nga subong nga ginluwas kita maginluwas sila sa Dios halimbawa dire salvation subong nga ginluwas sila sa Dios ang ginahimo nila ang tao maong mupadayon sa pagluwas sa iyang kagalingon human sila luwason sang Diyos, ang tao na magpadayon. No, dili. Ang Diyos gyapon ang magpadayon. Nga karon nga human ka na ginluwas ang Diyos, mas labaw pa nga luwason niya ka. Human nga ikaw iyang luwas. Iya gyapon sang Diyos na pamaagi. Nga ikaw pagaluwason niya tub sa walay katapusan. Kaya ngano? Kaya siya man ang nagluwas sa imo hindi ka na makapanginluwas sa imong kagalingon. Di jud ka makapanginluwas sa imong kagalingon nga para ikaw maluwas tubtob sa walay katapusan. Iyahana tanan sa Dios trabaho ang kaluwasan. Iya tanan sa Dios. Wa jud tay atoa. Mao bitaw nga ang imong ginatuohan mao nang pinakaimportante sa tanan. Dili nga ikaw nga nagtuo, ang imong ginatuohan mao ang pinakaimportante sa tanan. So ang Dios jud ang maong magaluwas tub sa walay katapusan. Mao na nga we have peace with God diri sa Romans chapter 5 verse 1. Therefore being justified by faith
We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Na kay kalinaw sa Dios, peace with God. Meaning to say nga kaluwasan nga na-reconcile na ikaw sa Dios. Therefore, mo nang conclusion ni Pablo. Tapos there is a verse 9, Romans 5:9. Romans 5:9. Much more. Tanaw daw sa Cebuano o unsa na dira? 5:9. Juan, pinaagi sa iyang kamatayon. Kita karon gihimong matarong sa Dios. Ug busa, labi pa gayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Oh, labi pa. Mas labaw pa. Naluwas ka na, mas labaw pa. Sa Lang. Pastor, padayon Pastor. Oh, sige daw. Oh. Kani adto, mga kaaway kita sa Dios. Apan gihimo kita niya nga iyang mga higala. Pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Okay. Labi pa nga luwason ka niya. Pinagi sa kabuhi ni Jesucristo. Kinabuhi, kinabanhaw siya mo. Mas labaw pa. Mao na nga sa iyang kinabuhi nga nabanhaw siya, nakungkir niyang kamatayon. Mas labaw pa. Manasulti ni Pablo po nga, kung wala nabanhaw si Jesus Christ, ay pagkalaot yun nato. Hangtod ron na ata sa atong nakita si dalom sa pagpakasala. Pagkalaot yun. Pero kinabanhaw siya. Na. Mas labaw pa. Mao na nga walay tawhanon nga pamaagi human sa kaluwasan nga makapaningkamot nga ipadayon niyang kaluwasan nga gihatag sa Dios. So daghan gyapon na diri, much more labaw pa jud. Much more, mas labaw pa. So ang tanan iya sa Dios nga pamaagi. Kay ikatatlo diri manggod kung ipadayon nato, okay. Ay ikatatlo manggod diri maong ginatawag nga God's hands approach. Ay katulo. God's hand approach. Nga sa pagdagway nga dra sa kamot sa Dios, walay makaagaw sa imo sa kamot sa Dios. Or paggunit sa Dios sa atoa. Nga bisan mo buhi ka pa, walay makaagaw sa imo sa kamot sa Dios kay ang Dios mao nagagunit sa imo nga luwas ka tubtob sa walay katapusan. Remember nga ang Dios wa na ginakapoy nga magagunit sa atoa 24 hours a day, 7 days a week. Hangtod sa hangtod ang Dios mao nagagunit sa atoa bisan pa ikaw malingkawas sa pagbuhi sa kamot sa Dios. Siya jud ang nagagunit sa imo nga dili ka makalingkawas sa imuhang kaluwasan. Ang uban pon nga gina-illustrate mao ni na ang tumulo sa kamot sa Dios sa iyang palad nga kun mo ambak daw siya, di na siya luwas. Back to zero. Now, nangutana ko sa iya, nabay kamot ang Diyos? Wa sa katingog. Now, kung naamay kamot ang Diyos, tapos ang kamot sa Diyos, sinawingan kalapad. Pag-ambak din na, asa day kamot tupa. Sinawingan ra gihapon. Karon kung dito ka sa boundary daplin sa sinawingan, karon kay ang kamot sa Diyos, libungan kalapad. Asa ka magkalingkawas? Kung magsulti nga, muambak siya dito sa Amerika, kay ang kamot sa Diyos pang Pilipinas lang. Karon kay ang kamot sa Diyos, murag earth kalapad. Di yun sa kalingkawas, sa kamot sa Diyos. Muna mga pagdagway nga, sa tawhanon nga pamaagi, nga wala joy makaikyas sa kamot sa Dios. Abi niya ang kamot sa Dios gamay ra. Nagsulti nga Solomon nga paano ka makasulod sa templo nga ang imong lingkuranan tuwa sa trono sa langit o ang imong tungtungan sa tiin mao ning kalibutan. Na
makalingkawas ka sa kamot sa Dios. Muna nga wala joy makalingkawas sa kamot sa Dios, kay ang Dios mismo mao ang nagagunit sa imuha nga ikaw luwas tubtob sa walay katapusan. So ato na siya matun-an sa sunod sa makita sa John chapter 10 verse 27 to 28 o Psalms 37:24. Sabi, John 10:27 to 28. Kag sa Psalms sa 37:24. Particular jud ani. Tapos may grammar na siya din na. Nga bisan si Satan dili makakuha sa imo sa kamot sa Dios. Silinga 666. Bisan ikaw mismo dili makalingkawas sa kamot sa Dios. Walay makaagaw sa tuwa sa kamot sa Dios. Bisan kinsa, bisag unsa. Wala. Once saved, always saved. Mao na nga sulti nga maglingkawas ka sa kamot sa Dios, pinagi sa paghimo og sala. Kay dili ka na makalingkawas sa kamot sa Dios, sa pamilya sa Dios, mao na nga ginadisiplina sa Dios ang mga magtotoo. Ginadisiplina sa Dios ang mga magtotoo. So walay blessings in time kag rewards in eternity. Pero kung kabalo kita sa pag-operate sa atong Christian life, nga naapirmi sa pagpasakop sa balang nga espiritu, you have the blessings in time kag rewards in eternity. Ang importante dira nga sa pagtuo sa mga pagtulunan og maaplikar yun na sa kinabuhi tungod kay imong gituhan. Amo na nga kay blessings in time kag rewards in eternity. Sige, mag-pray ta. No? Pasalamat ta sige no. Let's pray. Si Maman, salamat kayo sa mga higayong ginatag nimo sa mga sa pagtun sa mga pulong nga importante kay sa among kinabuhi of giving us assurance, confidence hantod sa eternity. Mga salamat jud sa teaching ministry kag confirmation of God the Holy Spirit nga sa pag-enlighten sinitanan bisan Ginoo sa espirituhanong Ginoo nga understanding, espirituhanong IQ nga sa pagsabot sa imong mga pagtulunan, not by our own intellect. Kani salamat jud sa imong grasya, sa imong pamagi ginadangop tanan, kag ginapasalamatan sa imong Ginoo sa presensya matag usa, and of giving us positive souls for salvation kag for spiritual growth. Sa ngalan Jesus Christ, amen. Okay.